Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pagpanuli sa usa ka establishmento sa Davao City sa pool sa CCTV. Sunog! Miulbo sa usa ka commercial building sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Unang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa mga COMELEC office sa Mindanao. Kumusta ka ha? Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Aktong pagpanuli sa sospek nga naka-helmet sa usa ka establishmento sa Davao City sa pool sa CCTV. Kapin 70,000 pesos nga cash ug mahalong gamit natangag sa sospek sulod lang sa sobra minuto. Ano report ni Argil Relator? Sa kuha sa CCTV, makita kining nagbarog nga lalaking naka-helmet ug nakasuot og sweatshirt sa sulod sa usa ka establishmento sa Barangay Matina, Playa, Davao City, alas 11:22 Biyernes sa buntag. Duna siya ginakuri-kuri sa iyang bag. Sumala pa nga nagpakaron ingnon niya customer ang maong lalaki ug nangutana labot sa cash in. Wala magdugay, may diretso siya sa area sa cashier ug didto na matod pa nagdeklara og hold up. Butanga, gikakurat sa cashier, dihang gitiuna na siya og pusil. Human lang ang sobra minuto, natangag sa suspect ang 50,000 pesos cash. Gold nga necklace sa kahera nga nagkantidad og 10,000 pesos. Laki pa ang wedding ring nga nasa 18,000 pesos. Gilayon siyang misibat gamit ang motorsiklo. I'm going out of investigation, sir, and then nag-coordinate sa evaluation na ay mga sa mga incident sa Mayani, sir, no? May mag-base sa description sa isa ka suspect na kita nato sa CCTV, and then nagkuha po og mga copy ang ato mga investigator, sir, no, diha sa may Public Safety and Security Office. Nanawagan sab ang tag-iya sa buong establishmento nga kung ugaling doon na pa'y CCTV nga nakakuha sa pagsibat sa suspect nga makipag-alayon sab sa kapulisan. Parayon pa ang pag-ila o pagpangita sa tulisan. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Sa unang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy alang sa 2025 midterm elections, atong kumusahon ang sitwasyon sa pipila ka COMELEC offices sa Mindanao. Pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara dinhi sa Davao City sa unang adlaw sa pag-file og COC. Duha lang ang nag-file, usa sa pagkakonsehal sa 1st District ug usa sab sa pagkakonsehal sa 3rd District. Sa unang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa Davao City, perting mingawa ang COMELEC offices sa tulo ka distrito sulod sa Magsaysay Park. Usa lang ang nagsumite sa iyang COC. Siya ang 54 anyos nga college professor nga mudagan pagkakonsehal sa katulong distrito sa syudad. Advocacy po ay scholarship education for the young ones, and at the same time po sports for the to divert the young ones for drugs. Dunay nakadeploy ng mga sakop sa PNP o Public Safety and Security Office sa gawa sa COMELEC offices alang sa pagsiguro sa kahapsay sa filing of COC. Nagbuntar sab sila og integrated command post. Wala pa say bisan usa nga nag-file og COC sa unang adlaw niini sa COMELEC 1st District sa Cagayan de Oro City alang sa posisyon sa pagka-congressman, mayor, vice mayor ug mga konsehal sa unang distrito. Sumala sa COMELEC 1st District, wala pa'y mga partido nga nagparayag nga muduso sa ilang COC. Apan hangyo nila sa mga buot mo kandidato nga sayuhon pag-file ang ilang COC aron aduna pa'y oras alang sa pag-correct kung aduna kini mga sayop. Labi na katunay partido na naman dapat sila kanang gitawag na CONA, Certificate of Nomination and Acceptance, o niya ang mga party na to usahay na ay mga faction ba? So determine dito kinsa man gyud ang authorized signatory. Kay kung kinsa tong authorized signatory, mahimo tong official candidate of the party. The rest, mahimo silang independent candidates. Samtang ang dawaton lang sa COMELEC 2nd District Office ang mga Certificate of Candidacy alang sa mga buot nga pili pagkakonsehal sa kaduhang distrito. Mingaw sab ang unang adlaw sa filing of COC sa General Santos City. Matud sa COMELEC Jensen, wala pa sab sila ipaabot nga mag-file niini karong adlaw.
Hinoon, hugot gihapon ang seguridad nga gipatuman sa sulod ug gawas sa buhatan. Wala sab gikansela sa COMELEC ang ubang transaksyon sama sa issuance of voter certification. So ngayon, nagulat kami na walang suspension. So what I did is doon na lang po sila sa labas para at least hindi kailangan pumasok within the perimeter. No? So nag-issue pa rin kami, although dinadala na lang sa kanila doon. Samtang sa Sarangani Province, wala pa saya nag-file og COC. The first day of the scheduled filing of COCs, so far for the province of Sarangani, sa ato ang provincial level, wala pa tayo na-receive na any COCs. Hinoon, subling nagpahimangno ang COMELEC kalabot sa mga supporter, kinsa buot mukuyog sa ilang mga kandidato sa pag-file og COC. So, based sa ato ang guidelines, they are entitled, each aspirant na mag-file sa ilang COC, they are entitled to a maximum of 3 companions. But that's also mag-depend gihapon na siya sa ato ang space na available. Hugot sab ang seguridad ipatuman sa mga otoridad, ilabi na sa mga COMELEC office sa probinsya. Magpo-provide din kami ng crowd dispersal management unit mobile para kung siyempre natin maiwasan yung mga parties ng mga kandidato, baka mamaya magkasabay-sabay sila at magkaroon ng konting di pagkakaintindihan. Kaya we are preparing for that. Sara 4:30 karong hapon din nag-file siya Certificate of Candidacy ang usa ka Marco Per Javier nga nidagan isip independent candidate pagkakonsihal sa 1st District sa Davao City. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Nabala ka ng otoridad sa upat ka sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Sumala nila kakulangon sa road markings ug street lights ang gitudlong hinungdan sa mga aksidente. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sukad adlong Domingo, upat na ka mga dagkong disgrasya ang natala sa kadalanan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Diin duha niini ang patay ug ubay-ubay sab ang nasamdan. Pinakaulahing insidenteng natala Martes sa gabi. Diin usa ka 63 anyos nga babae ang patay. Humanabanggaan sa usa ka SUV sa barangay Mulugan, El Salvador City. Sumala sa usa ka witness sa hitabo nga naghaguros matud pa ang tulo ka mga sakyanan gikan sa direksyon sa Iligan City. Samtang patabok unta ang maong biktima dihang nahitabo ang aksidente. Nagkusog kayo na siragod. Pagtanaw na mo din ha. Pagtanaw na mo din, naligid na gikan dito sa pedestrian. Paingon din ang babae diha lagpot o na dubli ang iyang kuan ba. Gisuwayan pa kuno pagdala sa El Salvador City Lying-in Clinic ang biktima aban gideklarang patay sa doktor. Sigon sa investigasyon sa El Salvador City Police, kusog ang ulan niadtong tungura, hinungdan nga wala matud pa makita sa driver ang biktima. Ngit-kit pud ang kwan sir kay dili man gud siya gud nga well-lighted areas. Mo to hinungdan sir nga nabanggaan siya sir. Hinuon nagkasabot na kuno ang pamilya sa biktima ug ang banay sa nakabangga. Hinungdan nga wala nang ipasak ang kaso. Apan ang maong insidente gikabalakan sa El Salvador City Police. Sumala nila nga ang kakulangon sa road markings, early warning signs ug street lights ang nagunang hinungdan sa disgrasya sa maong lugar. Lakip sab kuno ang taas ug tulid nga dalan gikan sa barangay Mulugan paingon sa barangay Taytay sa syudad nga mo'y accident prone area. Busa nakig-koordinar na sila karon sa buhatan sa Department of Public Works and Highways alang sa mga posibleng lakang aron maminusan ang disgrasya sa maong dalan. Mga warning signs dayon sa mabutangan nato og kanang mga center island nga may mga suga, lighted na atong dalan. Maminusan nato ang kwan sir, ang disgrasya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang usa ka lalaki sa Taguluan, Misamis Oriental human gipusil sa wala pa mailing sospek. Kapulisan gituhang may kalambigitan sa illegal nga droga ang motibo sa krimen. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on the spot ang 55 anyos nga lalaki human gipusil sa wala pa mailing sospek sa Zone 2 Poblasyon sa Taguluan, Misamis Oriental pasado alauna sa kadlawon ni adtong Domingo. Sa investigasyon sa Taguluan Police, kalit misulod sa panimalay sa biktima ang usa ka lalaki o gipusil ang biktima punting sa iyang ulo. Nakadungog na lang kuno ang kauban sa biktima sa panimalay
sa sagit ni Ene og nakita na ang pagsibat sa suspitsado. Sa pagsuta sa otoridad, anaa sa tulo ka mga basiyo sa gituang kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Actually, aduna na sila nakuha nga CCTV footage kung asa kini sila naggikan, no. Ang nahitabo ni ini gikan kini sa mga 30 meters lang sa gikan sa ilang balay, na adunay dalan nga maagian sa mga sakyanan, and ginugdanay pa kini sila sa maong suspetsado paingon dito sa panibalay sa maong biktima. Wala pa gipagawa sa PNP ang CCTV sa insidente tungod sa nagpadayong investigasyon. Matod sa kapulisan, posibleng dunay kalampigitan sa illegal nga droga ang motibo sa pagpatay sa biktima. Base na sab sa ilang nakuha nga impormasyon ug ebidensya. Aduna kini sila yung mga information nga ilahang nakuha gikan mismo sa cellphone sa maong biktima. Diin dili pa ako pwede, wala pa kitay authority sa pagbutya kung unsay ana ni ana nga that will lead to their investigation. Ginatun-an pasab karon sa PNP kung duna kini kalabutan sa nahitabong pagpusil patay sa usa ka babae sa barangay Santa Cruz sa Taguluan karong bulana, human migawasab nga tungod kadto sa illegal nga droga. Panawagan nato, no, labi na sa maong paghitabo, labi na sa atong katawhan sa Taguluan, Misamis Oriental, nga i-report, no, sa ato ang kapulisan katong mga nakasaksi sa maong insidente, to give information sa ato ang kapulisan sa Taguluan para hingpit nga matagaan nato justisya ang maong pagkamatay sa maong biktima. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gilamoy sa kalayo ang usa ka establishmento sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Gitabangan sa kabomberuhan ang pagpakgang sa kalayo niining duha ka andanas nga commercial building sa Barangay Poblasyon, Sindangan, Zamboanga del Norte kagahapon. Sumala sa BFP Sindangan, gisaka sa ikaduhang alarma ang sunog sa maong building nga usa ka tindahan o appliances. Milungtad og 4 ka oras ang maong sunog, una na deklarang fire out. Mayo na lang kay walay naangol sa insidente kay bag orasab ng gawa sa maong building ang mga empleyado dihang miulbo ang kalayo. Padayon ginasuta sa BFP ang hinungdan sa sunog ug ang kantidad sa nadanyo sa insidente. Atong sayron ang dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang duha ka gingong hold-up pero man matud pa misukol sa pagresponde sa otoridad sa General Santos City. Ani ang report. Gilayong girespondihan sa kapulisan sa General Santos City ang insidenteng pagpang-hold up sa usa ka subdivision sa Barangay Ligaya sa General Santos City pasado alas 8 sa gabi niadtong Sabado. Sumala sa kapulisan, nag-report ang usa ka lalaking menor de edad nga estudyante sa Police Station 3 Lagaw nga gi-hold up matud pa siya sa riding in tandem suspects nga dunay armas. Gikuha kuno sa suspects ang usa ka cellphone og 750 pesos nga kwarta. Sa pagresponde sa otoridad, naapsan sa kapulisan ang maong mga suspetsado sa Purok 17 Barangay Lagaw base sa saktong identification sa mga suspect. Gisita nila kini alang sa inspeksyon, apan namusil kuno kanila ang backrider. Busa, mibalos ang kapulisan ug naigo ang maong backrider dayon nahulog sa motor samtang nakasibat ang suspect nga driver. Instead of stopping and submit themselves for inspection, nagpabuto tong isa sa mga suspects wherein nag-retaliate pud ang personnel. So due to the sustained gunshot wound, nahulog siya sa motor. Na-recover sa kapulisan ang usa ka pusil ug bala sa maong backrider kinsa gidala sa ospital apan nakabsan gyapon sa iyang kinabuhi. Nakuha sab gikan sa maong suspect ang mga kinawat nga items lakip illegal nga droga dihang anaa kini sa ospital. Samtang patay sab ang nakaikyas nga driver nga suspect, human namusil sab diyang na corner sa kapulisan sa Purok Millennium Barangay San Isidro atol sa hot pursuit operation. Hindi na binalikan nung kasama niya. Wherein yung kasama niya na intercept pud na mo sa area sa Papapor. So again, may na-recover po dito nga pusil o legal drugs. Ang mga namatayng suspect, nagedad og 42 o 45 anyos,
nga pulos residente sa barangay Dajangas West sa General Santos City. Apan ang inahan sa driver nga suspect, miingon nga dili hold-upper ang iyang anak. Gani, nanangid matud pa kini nga maningil lang og utang una ang hitabo. Ingon siya, mang, matus ako dito kawala tay kwarta, maningil sa ako kawala tay kwarta. Natingala na lang mi. Hanto naghapon, hanto nagbuntag, wala na namo siya yun makontak. Ang akong anak, sir, bisan pag naang Ginoo, sir, mamatay pa ko sa akong gilingkuran, dili na hold upper akong anak, sir. Apan sumala sa kapulisan, magkauban gayud ang mga napatayng suspetsado sa pagpamaligya sab og illegal nga droga. Ang presumption namo is magkauban yun sila sa mga illegal transactions. May shabu din na na-recover katong pag-search sa kauban niya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Efren Mamak, One Mindanao. Kapin usa ka gatos ka kilo sa gituhuang smuggled frozen goods na kumpiska sa otoridad sa Davao City. Sa pagpanguna sa National Meat Inspection Services 11 Enforcement Team sa pakigalayon sa Food and Drug Administration 11 ug uban pang MNIS offices, nakumpiska ang kapin usa ka gatos ka kilo sa gituhuang smuggled frozen goods sa Davao City. Sa impormasyon sa NMIS 11 nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, tulo ka mga tindahan nga gingong nga gipanag-iyahan sa Chinese nationals ang sunod-sunod nga gironda ato sa operasyon sa otoridad. Mutimbang sa kapin 155 kilos sa frozen goods nga mga karneng manok nga gibana-bana ang nagkantidad ug kapin 48,000 pesos ang nakumpiska sa otoridad human walay mapakitang dokumento ang mga tindahan. Gilayon kining gi-turn over sa NMIS 11 Disposal Committee alang sa saktong disposisyon. Nagpabiling nanguna sa team standing sa NCAA Season 100 ang Benil Blazers nga dunay 6 kadaog. Human gipildi ang San Sebastian Golden Stags sa dula niini kaganina. Nahimong kulbahina ang ika-6 nga kadaugan sa Benil Blazers kaganina dihang misulod kini sa overtime. Pinaagi sa 5 ka puntos ni Winston Inot, daog ang Benil Blazers sa score nga 96-94. Gani mihakot si Inot og 23 points, 8 rebounds and 8 assists alang sa overtime win sa Blazers. Nagpabiling 5 ang daog sa Mapua Cardinals ug Letra Knights, 4 ang Perpetual Altas, tig-3 ang San Beda Red Lions, EAC Generals ug LTU Pirates. Samtang tig-2 ang JRU Heavy Bombers, Arellano Chiefs ug San Sebastian Golden Stags. Padayong tutukan ng mga dula sa NCAA Season 100 kung asa ugma October 2 magsangka ang Mapua Cardinals versus Arellano Chiefs sa alas 12 sa udto ug LPU Pirates versus Perpetual Alta sa 2:30 sa hapon ug makita sa Heart of Asia. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Presyo sa itlog sa Bangkerohan Public Market sa Davao City miusbaw og 30 hangtod 60 pesos per tray. Ubang mamaligyaay ug mamalitay ni Alma. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sukad Hulyo karong tuiga, kamatikdan na ang sagunsun nga pag-usbaw sa presyo sa itlog sa Davao City. Sa pagsuta sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Bangkerohan Public Market, ang PUE size ana sa 60 pesos per tray ang usbaw kung asa mapalit na kini sa 240 pesos per tray gikan sa 180 pesos per tray. Ang small sized egg gikan 210 pesos mapalit na karon sa 245 pesos per tray. Mapalit na sab sa 255 pesos ang per tray sa medium sized egg gikan sa presyo nga 217 pesos per tray kaniadto. 265 pesos na sab ang presyo sa per tray sa large sized egg karon. Samtang ang jumbo mapalit na sa 300 pesos per tray. Sumala sa manindahay nga si Carlito, usang matod pa sa rason sa pagmahal sa itlog mao ang pagpaygayon og kaling sa mga poultry farm. Mana sila nga, oy nagmahal gid ang itlog, grabe na gyud. Kuha ta mo kay short sa itlog, mahal gyud, kuha ta mo. So, increase pud mi gamay sa among kwan, sa among presyo kay para makaginansya pud gamay. Ang mamalitay nga si Jerry, ginagmay na lang ka-tray sa itlog ang ginapalit alang sa iyang sari-sari store sa Davao Oriental, tukod na sab sa kamahal. Magbawas yun siya. Usually, moabot ni 300 plus, 350 ana ka tray. Nagmahal niya, nagnihit po ng itlog. Gani si Sharilyn, bisan sa kamahal sa itlog, namalit lang gihapon sa ilang naandan nga ihap sa itlog. Same lang kay kailangan man. Oo. Unta? Unta mo us kay
daily needs. Gani bisan na panadero nga si Michelle na matigdan usab ang kamahal sa itlog. Lisod matod pa magpamahal sa ilang tinapay. Busa ginabawasan na lang nila ang ginaghanon sa ilang ginagamit nga ingredients. Doon sab kini pamaagi aron makatipid. Magpalit gimig daghan kay katay karon 250 pa pagbalik nimo to 60 na ana good. Sa mas maayo nagakip kami in a week nga gabay gud mi. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Gitugutan sa Department of Justice ang petition for review nga giduso sa kanikampo ni Pastor Dimver Andales. DOJ gimanduan ang Office of the City Prosecutor Cagayan de Oro nga i-withdraw ang mga impormasyon ni Andales gikan sa Regional Trial Court sulod sa napulo ka adlaw. Ani ang report. Gigrant sa Department of Justice ang petition for review nga giduso sa kampo ni Pastor Dimver Andales niadtong bilabayng tuig. Human gidakop kini sa otoridad subay sa reklamong murder nga gipasaka batok kaniya ug uban pang mga kaubanan. Kinumduman nga niadtong Oktubre 2023 gidakop si Andales ug alias Kuya. Human sila ang gitudlong mga utok sa pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos samtang padulong kini sa usa ka dance practice para sa mong kompetisyon sa Cagayan de Oro City. Sigon sa sam ka pahina nga DOJ resolution nga nakuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gisaysay sa DOJ ang ilang mga naobserbahan sa giduso nga kaso ngadto sa Office of the City Prosecutor Cagayan de Oro. Matod sa DOJ, wala sila'y nakita nga igong ebidensya nga nagtudlo kang Pastor Andales isip mastermind sa pagpatay kang Fornillos. Dili matod pa igong ebidensya ang mga akusasyon nga giduso batok sa pastor. Hinoon alang kang alias Kuya, dunay nakita nga probable cause ang DOJ tungod na sab sa mga testimonya sa mga witness. Sa katapusan, nadesisyonan sa DOJ nga ang seal resolution sa Prosecutor's Office CDO kay partially reverse and set aside o gipadaplin. Samtang ang kaso batok ang Pastor Andales dismissed tungod sa lack of probable cause. Gimanduan karon ang Prosecutor's Office nga i-withdraw ang mga impormasyon ni Pastor Andales ngadto sa RTC o mag-report sa DOJ sulod sa napulo ka adlaw. Ang paggawa sa maong DOJ resolution gikalipay sa kanhing legal counsel ni Pastor Andales. Matod ni Attorney Robert Maestre, kinsa usa sa mga nangunay sa pagduso og petition for review nga makonsidera nila nga kadaugan ang migawas nga DOJ resolution. Gikalipay nato kay muman gini ang nakanindot pod sa atong dagan sa atong accusatorial and judicial system, no, kay nain mag-akusar ikaw magprobar nga inosente ka, so after all warag na validate lugar mi nga sakto ang among mga teorya, sakto ang among mga pangagpas nga kaning gi-insist lang namo ang nga maproteksyonan ang iyang katungod og ang iyang innocence kay lain-lain mag-appreciation. So karon ang gigrant na magidang atong petition for review sa atong Secretary of Justice. Hinoon, giklaro niya nga sa kasabtangan dili na siya kabahin sa legal counsel sa pastor sukad pa niadtong bulan sa Hulyo. Tungod na sab sa nagkadaiyang rason, busa wala matod pa siya nasayod sa mga posibleng lakang pa nga himuon sa bag-ong counsel ni Andales. Samtang wala pa'y pahayag ang pamilyang Fornillos sa nahimong DOJ resolution. Wala pa sa itubag ang ilang counsel sa among mga text o tawag. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Nahimo ng super typhoon ang bagyong Julian hinuon anaan na kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Kadali lang kining magpundo sa gawa sa PAR ug mag-recurve o muliko sa may southwest coast sa Taiwan. Kumpara kagahapon mas miubos ug naminusan ang wind signals. Signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion sa Ilocos Norte ug northwestern portion sa mainland Cagayan. Signal number 1 sa ubang bahin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion sa Aurora ug northern portion sa Nueva Ecija. Sa latest forecast track sa Pag-asa, mubalik kini sa PAR ugma ug maglandfall sa Taiwan. Gipaabot nga muhinay kini kung maigo sa mga bukid.
Posibleng Huwebes kining mugawa sa PAR. Base sa datos sa Metro Weather, dunay kusog nga ulan sa dakong bahin sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Lakip sa ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Busa magpabiling alerto sa pagbaha ug landslide. Karong 85 days una ang Pasko, gisugda na sa pipila ka mga tigama o Christmas lanterns o parol ang pag-display o pagbaligya niini sa naandang lugar nga baligyaanan sa Davao City. Nanda na nga sa Tiongco Street, doon sa buhatan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, makita ang mga baligyang parol sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, nang hinaot ang mga mamaligya o parol nga mas dako ang kita ug mas daghan ang mupalit sa ilang display karong tuiga. Gani nagkaniya usab ang disenyo sa mga Christmas lantern nga ilang gidisplay. Mapalit kini gikan sa 100 hangtod sa 1,000 ka pesos. Malaumon ang mga mamaligya og parol nga daghan ang mamalit niini sugod karong bulan. Temporaryong gisuspinde sa Land Transportation Office Tagum City District Office ang pag-issue og driver's license. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa LTO Tagum City District Office, sukad Setyembre 26, nadaot ang ilang engraver machine nga ginagamit sa pag-imprinta sa mga plastic nga driver's license. Busa, wala unay ma-issue nga driver's license ang buhatan sa karon. Hinuon, gireport na kini nga insidente ngadto sa Central Office o ginahulat na lamang sa LTO Tagum ang pag-repair sa maong ekipo. Nakumpiska sa otoridad ang kapin 1 million pesos nga smuggled nga sigarilyo nga giabandona sa mga kadalanan sa Cotabato City ug sulu-sunod lang sa usa ka adlaw. Ani report. Anaa sa 12 ka mga karton sa smuggled nga sigarilyo ang gikumpiska sa Police Station 3 Cotabato City Police sa kadalanan sa Datu Mukamad Road, Purok Gapet, Mother Barangay, Tamuntakan niadtong Sabado. Mukantidad kini sa 444,000 pesos. Matod sa kapulisan, dunay residente nga nagpaibalo kalabot sa giingong kontrabando nga anaa sa daplin sa maong kadalanan. Sa pagsuta, mga sigarilyo kini nga walay mga igong dokumento. Wala say nakitang tag-iya ni ini. Gikustodiya na kini karon sa maong police station. Samtang anaasab sa 900 reams ka mga smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska atol sa gipaygayong routine police visibility sa Suba, Datu, Barangay Kajatian, Indanan, Solo niadtong Sabado. Mobalor kini sa kapin 600,000 pesos. Sumala sa otoridad, nakitang gipang patong-patong sa kirit sa kadalanan ang maong mga sigarilyo. Posible matud pa nga nakatakdak kining ibiyahe sa laing lugar. Gikustodiya na kini karon sa Indanan Municipal Police Station samtang padayon sa pagsuta ang mga otoridad kung kinsa ang mga responsable ni ini. Efren Mamak, One Mindanao. Mga kapuso, 85 days na lang una ang Pasko. Ug mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.